Sultan Murad, ako'y tapat sa iyo at sa Imperyong Ottoman. Ayoko sa kulungang ito. Sigurado ka ba, Vlad? Hindi ka ba nagsinungaling? Siyempre, tapat talaga ako. Ibigay ko sa iyo ang dalawang anak ko, si Vlad at si Radu na gwapo. Sige, layas ka na sa lugar na ito, Vlad Dracul. At naiwan ang dalawang anak ni Vlad Dracul sa kastilyong ito. Laro tayo. Sige. Ito si Vlad Dracula. Siya ang magiging voivode o pinuno ng Wallachia sa hinaharap. Ito si Radu na gwapo, ang bunso ni Vlad Dracula. Sa hinaharap, naging Muslim siya. Ngunit, hindi gusto ni Vlad Dracula sa mga Ottomano kasi inaabuso raw siya. Grabe si Radu, kaibigan niya ang anak ng sultan na si Mehmed. Ano kaya ang mangyari kapag saksakin ko ang puso ni Mehmed balang araw? Radu, ano ang gusto mo kapag matanda ka na? Gusto kong maging malakas na mandirigma. Teka, bakit parang tahimik yung kuya mo? Huwag mong pansinin yan. Abnormal yan. Ito si Jan Hunyadi, isang Ungrianong marangal. Pinatay niya ang ama ni Vlad Dracula at inilibing nila na buhay si Mircea, kuya ni Vlad Dracula. Alam mo ba na pinatay ni Jan Hunyadi ang tatay at kuya mo? Ito na ang bagong pinuno ng Wallachia, si Vladislav Pangalawa. Maghiganti ako at saksakin ko si Jan Hunyadi. At tutulungan ka namin na maging voivode ng Wallachia, Vlad. Hoy! Buwisit ang mga Ottomano! Tinulungan nilang anak ni Vlad Pangalawa na maging voivode! Tutulungan kita, Vladislav. Awayin natin sila. Sa wakas, ako lang voivode. Salamat, Ottomans! Ngunit, pagkatapos lamang ng 2 buwan, natalo si Vlad Dracula, kaya si Vladislav na pangalawa na ang voivode. Salamat, Jan Hunyadi. Ngayon, itataksil ko si Jan Hunyadi. Hindi ko siya bigyan ng mga sundalo para awayin ang mga Ottomans at matatalo siya. Galit ako, taksil siya. Peking Kristiyano si Vladislav. Kakampi niya ang mga Ottomano. Dahil sinakop ng Ottomano ang Constantinople na noon ay Kristiyano lamang, naging Muslim ang Constantinople. Kung sana may bagong leader ang Wallachia, nagalit sa mga Ottomano at marahas. Ako yun, Jan. Ako yun. Ikaw, hindi ka magalit sa akin na pinatay ko ang ama at kuya mo? Hindi na. Dapat kaibigan na tayo. Ayoko sa mga Ottoman. Mabuti na lang alam ko ang buhay militar nila. Alam ko anong kahinaan nila. Sige, tutulungan ka ng anak ko na si Matthias. Kalaban natin ang Imperyong Ottoman at ang kaibigan nila. Kalaban natin! Sa wakas, pinatay nila si Vladislav Pangalawa. Sayang, patay na si Jan Hunyadi, pero mabuti ako ng voivode. Kaya tusukin ko ang mga boyars na nagtataksil sa pamilya ko. At mga lakal na Saxons, tusukin din sila. Teka, may mga bisita galing sa Imperyong Ottoman. Vlad, nagre-reklamo si Sultan Mehmed Pangalawa. Hindi mo raw binayaran ng jizya o buwis para sa mga hindi Muslim. Ikaw, dapat ipako ang turban nila sa ulo nila at tusukin sila. Sa wakas, patay na sila. Ngayong tagsibol, awayin ko si Vlad Dracula. Radu, dapat patayin mo ang kuya mo. Sige, ako lang bahala dyan, Sultan. Hunyo 17, 1462, nagbabalat kayo si Vlad at ang hukbo niya para makapasok sila sa kampo ng Ottoman. Mabuti marunong magsalita ng Turkish si Vlad. 1, 2, 3. Alas 2 ng umaga, sinunog ng hukbo ni Vlad ang kampo. Nagtatakbuhan ang mga kabayo, camel at mga Turko at Bulgariano. Kaso lang, maling tent ang pinasukan ni Vlad. Balak niyang saksakin si Sultan Mehmed. Pero wala siya sa loob.
Takot na takot si Sultan Mehmed nung nakita niya ang mga bangkay na natusok sa mga stick. Grabe, hindi ko kayang sakupin ang bansa na parang may sakit sa utak ang pinuno nila. Tinusok ni Vlad ang mga sundalo natin, oh! Miss ko na ang dating kuya ko. Ikukulong ko si Vlad. Gusto niyang kaibiganin ang mga Ottomano. May mga sulat ako bilang ebidensya. Grabe, hindi naman ako ang may sulat sa sulat na yon. Pinagtaksilan niya ako. Hindi ko naman kaibigan ang Imperyong Ottoman. Mabuti pinatay ko ang tagang ito. Vlad, pasensya na po Vlad. Malaya ka na. Talaga? Hindi mo na ba ako niloloko? Sa totoo lang, dapat magbago ka ng reliyon. Imbis na orthodox ka, dapat katoliko ka at malaya ka na pagkatapos yun. At pwede mo nang awayin ang mga Ottomano para kunin mo ang trono ulit. Pasensya na po kung taksil ako sa iyo noong nakaraang 12 taon. Ayoko lang ng gulo pagitan sa iyo at sa Imperyong Ottoman kasi baka magkaroon tayo ng gera. Kaya tama ka, peki ang mga sulat na yon. Pero ngayon alam ko na na mali pala yun. Ah! Ikaw ba ang pumatay sa daga na ito? Siyempre! Sige, simula ngayon. Katoliko na ako. Taong 1476 Sa wakas, ako ng voivode ulit. Pagkatapos ng 2 buwan, pinugutan daw ng mga Ottomano ang ulo niya at inilagay yun sa gate ng moske. Oof. Siya ang inspirasyon ni Bram Stoker para sa Dracula at isa siyang Kristiyano.